Hi guys! Welcome to my channel, HB Nurin, or may bago nang name, Tita Nor. Okay, magta-travel tayo guys sa Zambales, sa Anawangin. Siya yung napili kong lugar kasi nung nag-google ako, nag-search ako sa Google, siya talaga yung magandang place na puntahan ng pamilya o ng barkada, ng mga kaibigan. Yan. So nag-commute lang kami papunta doon. By bus, Victory Liner kami nagkumuha ng ticket. So, hanggang Zambales, sa Iba Zambales. At kumuha kami ng tricycle pupunta doon sa Kaya ng Bangka. So, ayan. Pagdating doon guys, mag-aarkila kayo syempre ng bangka, patawid doon sa beach na pag-iistihan nyo sa Anawangin. Napakaganda, pero pricey nga lang. Yun lang yung natin. Pag magta-travel tayo, dapat kahit paano may budget tayong dala. Ayan, nag-arkila kami ng bangka papunta doon. 30 minutes ang biyahe. By boat naman yun. Masaya guys kasi syempre marami kang may experience na first time lang ang nangyayari sa buhay mo. Yung mga pag-travel, ganun. Ayan. Kaganda ng place guys kasi may mga pine tree na matataas. Ayan, dumating na kami. Tapos yung talagang namin dyan is yung umakyat dito sa view sa taas para sa sunset. At mag-picture doon. Mag-pictorial. Ayan, yan ang view guys sa taas. Ignore nyo na lang yung hingal ko kasi talagang mahirap umakyat pag medyo chubby na. Ayan. Ayan, ang ganda ng sunset guys. So, talagang hinintay namin mag 4:30 before 5 para maano talaga namin yung paglubog ng araw. Ayan yung aking pamilya. Pictorial. Ano yan? Ali post. Ayan, unli post daw yan. Kaya ganyan. At ito na yung ating hinihintay guys. Ang beautiful sunset sa Anawangin. Sa Zambales. Apakaganda sa San Antonio. Ang ganda talaga ng sunset, no? Ayan. Siyempre, pag may sunset, abangan naman natin sa kinabukasan ay ang sunrise. Akyat ulit kami doon para abangan yung sunrise at mag-picture ulit sa taas. Ayan. Ignore ulit yung hingal kasi totoo talaga yung hingal. Hindi joke yung pag-akyat nyo sa taas. Ayan, napakaganda ng tanawin sa taas. And after that, ayan, pumunta na kami ng dagat para maligo. I-enjoy naman yung dagat sa umaga. Magbabad sa dagat ng 1 oras. Sulit naman yung biyahe. Sulit yung pagod. Sulit yung gastos. Kasi sa ganda ng lugar talaga. Sa Anawangin. San Antonio, Zambales. Ayan, kaganda ng lugar guys. Grabe. Thank you Lord sa magandang mga gawa mo sa mundo. Ayan, babad kami ng 1 hour sa dagat. Yan talaga yung goal ko, makaligo sa dagat. Pag nagbabakasyon ako sa Philippines. Ayan, Anawangin Beach. Ayun, Anawangin yung lugar. Pero yung beach, iba yung Destinary. Ang pangalan ng O the Destinary. Hindi ko alam kung paano bigkasin. Basta yun yun. Ayan, kaganda talaga ng dagat. Tapos kami lang naligo sa umaga. Kasi nung araw na yon parang kami lang yung guest. Parang 2 lang grupo. Ni-enjoy lang namin yung araw na magkakasama kaming pamilya. Ayan. At ito pala yung, mayroon din silang swimming pool doon. Pwede ka rin mag-spend at maligo doon sa swimming pool. Apakaganda. Maganda yung tanawin, maganda yung lugar. Siyempre, maganda rin yung mga taong kasama mo. Lalo na kung pamilya mo at buo kayo. Ayan, Destinary ata. Hindi ko alam kasi yung banggitin yung pangalan niya eh.
Distillery o destinary. Basta distillery pag English or destinary pag Tagalog. Load. Ayan. 11 ano? Ayan si Kuya Hans. Sila talaga yung nagsawa sa ligo sa swimming pool. Pagdating pa lang namin, mga bago kami umuwi, ayan, ligo talaga sila swimming pool, ligo sa dagat. Ayan si Brent. Gawin niya raw yung pangalan niya. Pero after that, nagsawa din 2 letra pa lang, napagod. Wala. May nakita kaming bag. Sabi ko sa'yo, tingnan mo, bibidyohan kita kung ano yung laman. Tingnan mo kung may ID. Wala naman, pagkakakilanlan. Ayan, nagsulat ako dyan na I heart you. I heart you all, guys. I heart my family. I love you. I love you. Charan. Yan, imot-imot muna yung aking bulso. Siya lang yung kasama ko dyan sa pag-video-video kasi wala yung panganay ko natutulog. Si Brent lang ang aking kasama. Ayan, nag-I heart you din siya. Hindi ko alam kung para kanino. I heart you, my bunso. Bilis ng araw, isang gabi lang kami natulog doon. Umalis kami ng madaling araw. Dumating kami ng tanghali doon. Tapos, ang bilis ng araw, natulog lang kami. Tapos kinabukasan, nag-enjoy ulit buong maghapon. Pagkagabi, umuwi naman na kami, bumalik ng Manila. Ay, in-enjoy lang naman talaga namin yung view. Ayan, Imuterang Palaka. O, diba? May patakbo pa siya. Ayan. Takbo pa. Kahit mabigat Tapos yung tingin katawan. dito. Takbo lang yan. Tingin. Smile. Thank you, Lord, sa buhay at kalakasan na yan. Kahit pa paano nagagawa namin yung gusto namin gawin sa buhay, mag-enjoy, na magkakasamang pamilya. Kahit isang beses lang sa isang taon. Basta happy kami 4. At ayan na nga, sinundo na kami ng aming bangkang inarkila pabalik sa kabila at tatawid na. Punta sa Pundakit. Pundakit yun yung tawag na sa lugar doon sa kabila. Nakakatakot kasi malakas yung alon. Kahit nung papunta kami, malakas talaga yung alon. Tapos nung papalik ganun din malakas yung alon. Pero tiwala lang. Pray lang na syempre malalagpasan din natin, matatawid din natin yung dagat ng safe. Syempre 30 minutes ulit pabalik na biyahe by boat. Ayan guys. Napakaganda. Pag may time kayong pumunta doon, na mag-spend kayo with family or may yung barkada. Ayan. Mas maganda sana kung grupo kasi at least kahit paano mag-aambag-ambag kayo para mas maliit yung gastos. Kasi kung ano lang, yung solo traveler ka, ang laki talaga ng gastos. Lalo na yung sa mga pamasahe, sa tutuluyan mo, syempre, sa pagkain. Pag grupo kasi kayo, pwede kayong mag-ambag-ambaga ng pagkain na lulutuin nyo doon, pagdating nyo doon. Mas maganda kasi may dala kayo talaga na lutuan at mga gamit para hindi na kayo bibili. At sobrang mahal talaga ng bilihin sa kabilang sa isla, sa Anawangin. Ayan, at dahil nga natapos na yung biyahe namin, nagutom kami. Ayan, na-miss namin yung pagkaing bahay. Na-miss namin yung lutong bahay na pagkain. Thank you for watching, guys. Ayan. Magiging kontento tayo kung anong meron tayo. Pero wag tayong hihintong mangarap. God bless! Bye-bye!